Morning mga man. So ayun, di tayo sa sasakyan, kaka-head out lang natin. Papunta tayo sa client natin ngayon, may on-site tayo 2 hours away mula dito sa town natin. Ang problema lang, medyo pangit ang weather condition, kaya medyo challenging ang pagdrive ngayon at hindi natin alam kung ano ang road condition doon sa may daan natin papunta doon sa pupuntahan natin. So samahan nyo ako, pakita ko sa inyo kung anong kalalabasan ng drive natin papunta doon. Mukhang magbabago naman yung weather ngayon kasi hindi naman ganun kakapal yung nasa kalsada saka papaaraw so sana mag-continue lang siya ng pag-araw ngayon para hindi mahirap kasi alam mo naman dito sa Canada constantly changing yung klima, so abangan natin. Hindi pa ako nakakalayo. Dan tayo saglit man dito sa may 7-Eleven sa Tabor. Kuha akong additional tubig. So nakaka 50 kilometers pa lang tayo. And liligo tayo mamaya pa west, parang ganito. Papa-west dyan, dire-diretso yun. So sana hindi pangit ang kondisyon ng kalsada. Nakapasok na tayo dito sa road na sinasabi ko. Usually pagka mini roads na ganito, hindi kaagad na po-flow yan, lalo na kung wala masyadong dumadaan sa sakyan. So tingnan natin kung anong road condition dito. Yung man, ini-expect natin na matunaw yung snow mamaya pag umaraw ng tuloy-tuloy at pag uminit-init ng konti. Yun yung lawa Gaya nga ng sabi ko mga man, not too bad naman yung kalsada kasi wala naman snow sa paligid. Tignan mo, medyo clear kaso medyo foggy siya, which is syempre double ingat pa rin, double ingat pa rin. Nag-slow down ako ng konti kasi medyo nadulas tayong kaunti kanina, so ewan ko, for some reason hindi naman ganun kakapal yung snow pero medyo madulas. Doble ingat sa mga nagmamaneho pag ganitong kondisyon, man. So may pagka-nervyoso talaga ako sa pagmamaneho, kaya pag may nakikita pa akong ganyan, yung bakat ng mga gulong na pinagdaanan, safe na safe pa. Ibig sabihin yung utak ko sinasabi, oh man, safe ka pa. Pero pagka nawala na yan at nagpurong puti na, doon ako kinakabahan. Dito sa Canada, dapat talaga advisable meron kang dalawang sets ng tires, which is summer and winter tires. Ganun lagi kong ginagawa, pero yung iba, lalo na dito sa Alberta, mas common dito yung gumagamit ng all-season tires kasi manageable naman at nakasanayan na ng mga tao. Pero never ko pa na-try magmaneho dito papunta ng Basano, ng may snow. Pero base sa pagdaan-daan ko dito, ito yung kalsada na to dito, yung medyo parang nakatakot kasi mostly flat lang. Ito yung hindi masyadong flat. So tignan natin, dadaanan natin to siya. So yan, paglampas mo ng tulay, pakita ko sa inyo daan-daan lang tayo, man. Meron tayong truck sa likod, tingnan mo. Ito lang yung medyo nakakailang na kalsada para sa akin. So gaya nga nasabi ko, hindi ako magaling magmaneho pagka may snow, kaya alam ni Joseph yan, kaibigan ko, kasi lagi ako inaalalayan nun tuwing nagmamaneho ako pagka snow, pag magkasama kami galing gig. Ito siguro nakakatakot lang dito pagka sobrang snowy tapos pababa, di ba? Yon, nalampasan na natin yung kalsadang sinasabi ko. Hindi naman pala ganun kapangit. Ihi muna tayo dito mga man. Medyo madulas. Yan man, puro open field lang dito. Medyo malamig. Yun man, nag-umpisa na magyelo. Kakaalis lang natin dun sa layover area.
Sana naman hindi lumala tong snow na to kasi mahirap pag maneho pag makapalang snow ban. Puro ganto, puro ganyan yan man. May go signal naman tayo kay boss na pagkapangit yung weather, balik tayo. Sa mga wala dito sa Canada mga man, ito yung ginagamit namin dito. Ito yung ginagamit ng government na pang tapon ng snow sa gilid. Yan. Yan yung naglilinis ng snow. So medyo malas-malas lang pagka nasa likuran ka ng snowplow habang nagpo-plow sila kasi siyempre mabagal yan hindi naman tumatakbo na mabilis yan. Pero mas maganda na, safe ka kasi, di ba? Habang kinukudkod nila yung yelo, yung dadaanan mo fresh, bagong tabas. Pinauna na natin yung truck na nasa likuran natin kanina kasi baka nagmamadali siya eh. Nakakatakot din. Dito sa kalsada na to mga man, isa sa mga kalsada to na bihira lang yung mga may dumadaan. Usually mga truck lang talaga dumadaan dito tsaka mga pang farming na mga sasakyan. Yung kanina kaya napansin nyo merong mabagal na sasakyan na tayo nasa lubong. Man, approaching na tayo dito sa paborito kong crossing. So left na lang tayo, nasa 38 kilometers na lang tayo. Ang dami sasakyan, no? So straight nito, papunta to ng Hanna, Alberta. Then left, papuntang Calgary, kanan Medicine Hat. Yan, base dyan sa may signage. Pero tayo, dito tayo papa Calgary, kaliwa. Dumating naman tayo ng safe man. So salamat sa Diyos at hindi tayo pinabayaan sa biyahe natin. Trabahuin muna natin siguro mga 1 oras din tayo dito. Hindi siguro aabutin. Manyo ako, trabahuin muna natin. Mga ganitong lumang switches tinatapon na ito sa recycling natin, kailangan yun. So yun man, tapos na tayong gawin yung proyekto natin dito sa kliyente natin at ganun lang kadali. So wala pa 1 oras natapos na natin. Pabalik na tayo ng town ngayon, pero bago yan ikutin muna natin saglit yung lugar nila kung ano makikita natin dito. Alright. So meron silang park dito is yan o, Kinsman Park, Basano Campground. So may campground. So siguro yung campground yan, papasok ka dun. So man dito tayo sa town proper nila. So medyo maliit lang talaga yung city, ano. And mostly mga shops. May mga mangilan-ngilan na bahay. Pero maganda yung town, napaka simpleng town lang. So eto, karamihan meron silang mga ganto, mga trailer homes. Ayan, Basano Mobile Park. Sa mga mobile homes, siguro yung mga mobile homes na yun sa mga workers or sa mga pwede rin sa mga residente dito. Ayun, pagdating mo dito sa 6th Street, di ba? Partida, may hotel sila dito, may library, may school, parang mini school. Yan, may hotel sila dito. May bar din, oh. Restaurants with S pa yun. May restaurant sila dito yan, Harris Place. Pwede na pala tayo mabuhay dito eh. Kasi ano, may cannabis store. So man, mukhang malayo-layo pa tayo sa airport dito. Baka hindi na tayo tumuloy kasi malayo pa. So babalik na tayo sa town. So pwede
Let's go mga man, uwian na tayo. Hanapin na tayo ni boss. Yon man, pabalik na tayo. Pero tignan nyo, maganda na yung kalsada ngayon, oh. So ito yung sinasabi ko, mabilis magbago ang klima dito, mabilis magbago ang road condition dito. So kanina lang nag-yellow yan, oh. Ngayon clear now. So sana hanggang dun sa daanan natin pabalik, klaro lahat. Update ko kay mamaya. Sarap pagmaneho. Of course man, susuportahan natin yan. Suportahan natin ang beef industry sa Alberta. Yo mga man, back to base na tayo. Nakabili na rin tayo ng pagkain pantanghalian. Nakapagod, pero maaga tayo nakabalik, oh. So 1:50 pa lang. Ayun, maraming salamat sa pagsama sa akin mga man. Yun nga, mag-ingat tayo tuwing nagyayelo dito sa mga nandito sa Canada. Ingat kayo pag bumabiyahe kayo. Make sure na i-check nyo lahat bago kayo malis. Check nyo yung weather condition. I-check nyo yung tires nyo, yung tire pressures, yung mga ganyan. Make sure na prepare ka, kasi pag hindi ka preparado, pag bumiyahe ka, mahirap na, lalo na pag nabalaho ka. Make sure din mga man, magdala kayo ng makapal na jacket kung nagyayelo man, kasi minsan, yung gaya nga na sabi ko, pabago-bago ang klima. So, diba, hindi mo alam kung biglang lalamig, biglang iinit. Di bali nang biglang uminit, at least ubarin mo lang yung jacket mo, pero pag biglang lumamig, mahirap at nabalaho ka sakali. So yun lang mga man, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Mabuhay kayo and stay healthy. God bless. Peace.